tekstong argumentatibo ay naglalayong ipahayag ang pananaw o opinyon tungkol sa isang paksa na may sapat na ebidensya. Isa sa layunin nito ay magpaliwanag o magbigay ng suporta sa isang partikular na issue. Ang ipapakitang sitwasyon ay isang halimbawa ng tekstong argumentatibo. Inaasikaso ko na ang mga papeles upang mapasa sa akin ang titulo ng lupain natin. Dapat ako ang magmamay-ari ng lupain dahil ako ang sinabihan ng ama na magmamana sa lupa. Ako ang nakatatanda, ako ang masusunod at sa akin dapat ipamana ang lupain. Ako ang bunso, mahaba pa ang aking buhay, hindi kagaya mo kuya. Ano ba pinagsasabi niyo? Hindi ba ako dapat nagmumana ng lote? Dahil ako ang paboritong anak ng ama. At ako rin ang nag-alaga sa kanya nung nasa ospital pa siya. Kung tutusin nga, mayroon akong record sa sinabi ng ama. Nahimik ka nga. Ayon sa Batas Sibil ng Pilipinas na naakop sa Book 3 ng Civil Code, ang magmamana ay nahihimong anak, kapatid, pamangkin, o malayong kamag-anak lang. Ako nga ang tagapagmana. Ako ang panganay at hindi kayo pwedeng magdesisyon ng basta-basta. Walang kasulatan na nagsasabi na kayo ang magmana sa ating lupain. Ang puto ko, ako ang nag-alaga kay ama nung may sakit siya. Kung hindi ko siya inalagaan, wala tayong pagkakataon na mag-usap patungkol sa mana. Hindi ba't may halaga rin ang sakripisyo? Uminan. Oo, malaga ang lahat ng sakripisyo at talaga. Pero sa usaping mana, hindi pwede ang personal na emosyon, pagiging paborito, o ang edad ang tanging dahilan. Dapat ang tagapagmana ay naayon sa batas at anumang dokumento na naiwan ni ama. Sino ba yan? Itutuloy pa ba natin ang usapan? Sandali nga, ano bang sukat ng lupa ang ating pinag-uusapan? Location and size? O ito ang mga papeles. Ating lupain ay nasukat na 5 hektarya. Sa tabi ng ilog, matatagpuan sa Barangay Lower Buhay. 5 hektarya? Mali! Ito'y nasa hilagang bahagi ng Purok New Jerusalem, Barangay Don Andres, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Saglit, may larawan ako sa papeles na ito. Ha? Hindi! Ba't sa barangay Pangi, purok ng buwan ito? Di naman dito nakalagay. Sagutin mo na yan, Wams. Si ate bata. Sino? Hello! Si ate, ang nag-iisang babae na anak ng ama. Nasikaso ko na ang papeles. Nakalagay kasi sa last will ng ama na ako ang magmamana rito. Mayroon din akong katibayan. Ayon sa Civil Code of the Philippines, Book 3, Title 4 on Succession, Article 779, testamentary succession ay nangyayari kapag ang isang tao ay nagtalaga ng tagapagmana gamit ang isang last will and testament o testamento na ginawa ayon sa mga patakaran ng batas. 20 square meters lang ang lupain at ito'y matatagpuan sa kalagitnaan ng kagubatan sa Palawan. Noong Mayo 30, 1876 pa ito napasa kamay ng pamilya natin kaya isa itong espesyal na lupa. Wala na din kayong pag-aawayan dahil nasa akin ang huling halakhak. Iyon lang ang gusto kong ibalita. Adios!